We need to confess. Okay, sa Reformed theology ng prayer, confession, adoration, supplication, and thanksgiving. Kas, compassion. Pagsisisihan po. Hindi po tayo exempted po. Lahat po tayo dumadaan po sa mga trials, subok, problema. Bisan, gawa tayo ng hindi tama o kalugod-lugod sa Diyos. Walang itinatangi ang Diyos. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, inuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito na walang kinikilingan o itinatangi. Yaring Solomon, pinagkalooban siya ng wisdom. Dahil yung isang ina, paggising niya namatay, yung anak niya namatay. Tapos yung isang ina, kinuha niya yung sanggol. At nagtataka, sabi niya, ako ang tunay na ina. Hindi, ako ang tunay na ina ng batang yan. Tapos ang ginawa ni Solomon, pumunta sa lugar at siya ay nanalangin. At siya ay dumulog sa Diyos, humingi ng karunungan. At pagbalik niya, anong ginawa ni King Solomon? Come on! Dali ng tabak! Hatiin ang bata! Okay? Ano po ang ginawa nung yung inang nakatayo? Sige, pahig ako para wala nang makinabang. Pero yung pangalawa, wag po. Bigay niyo na po sa kanya. Doon, si Haring Solomon, wala siyang kinatang kinikilingan. Napagtanto niya, ang tunay na ina, kailanman ayaw niyang mapahamak, mamatay ang kanyang anak. Wisdom. Walang kinikilingan, walang tinatangi. Wala pong kinikilingan, wala pong tinatangi. Sino magaling? No po. Ang galing ni Pastor Lino ay di galing ni Elder Rene. Ang galing ni Elder Rene ay di galing ni Elder Phil. Hindi pwedeng pare-pareho yung galing. Yung kausayan sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Lahat po tayo may pinagkalooban ng spiritual gift. Fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Pag sama-samahin niyang galing yan, lalakas, tatatag, titibay ang iglesia, ang covenant to praise. Dahil nagkakaisa. There's a unity in love, joy, peace. Okay? Nagkakaisa po. Walang pabagsakan. Sa buong mga lupain, buong kaharian, nalaman nila ang karunungan ni King Solomon na ipinagkaloob ng Diyos. So, sino makapagsasabi, darating ang araw, tatayo ang isa rito at magpapahayag ng salita ng Diyos. Huwag mo sabihin na dahil di pa ako nag-aaral, di pa ako handa, hindi pa ako, bata pa ako. No. Kapatid, ang Diyos hindi tumitingin sa bata o sa ganda ng itsura, sa ganda ng bihis, sa estado ng buhay. Ang Diyos tumitingin sa laman ng iyong puso. Kung ikaw ay may pusong mapagpakumbaba, pusong mapaglingkod, pusong papagtiwala sa Kanya. Ang Diyos tumitingin sa laman ng iyong puso.